ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, October 21, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Presyo ng kada litro ng gasolina muling tumaas sa ikatlong sunod na linggo. Presyo naman ng kada litro ng diesel at kerosene natapyasan. Usapin sa korupsyon, pumangalawas ay tinuturing na top national concerns ng mga Pinoy batay sa survey ng OCTA. 2.5 billion pesos na halaga ng cash o mga ari-arian posibleng mabawi ng DPWH sa 12 contractors na sangkot sa anomalya sa bidding ng flood control projects. Panukalang buwagi ng DPWH tinutulan ng Malacanang. 6 kandidato noong 2025 midterm elections iniimbestigahan ng COMELEC makaraang tumanggap umano ng donasyon mula sa mga kontraktor. Kautusan sa pagpapalawig ng rice import ban ilalabas sa unang linggo ng Nobyembre ayon sa Malacanang. Sa atin namang Metro News, isang construction worker patay, 3 sugatan, makaraang gumuho ang bahagi ng ginagawang gusali sa Taguig City. Sa ating Science and Technology News, epekto ng solar eclipse sa paghuni ng ilang ibon ipinakita sa isang pag-aaral. Sa atin namang Lifestyle News, ilang French crown jewelries dinakaw sa Louvre Museum. Ngayong petsa, para sa ating music trivia, dineklara ng Guinness Book of Records ang awitin ni Sir Elton John bilang biggest selling single record of all time. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, suit na gawa sa bigote, nakasungkit ng Guinness World Record. Ang ating po oras, 6:37 na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula ngayong araw. Sa abiso po ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 10 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang may rollback naman na 70 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel. May tapyas presyo rin na 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na ay ikatlong sunod na linggong nagpatupad ng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon po sa Department of Energy, ang mixed oil price adjustment ay bunsod ng oversupply sa gitna ng pagbaba ng demand. 774 Balita Ngayon. Samantala, pumangalawa ang usapin sa graft and corruption sa itinuturing na top national concerns ng mga Filipino batay sa resulta ng survey ng OCTA Research. Ayon sa OCTA, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok sa top 5 national issues ang korupsyon sa kanilang isinasagawang tugon ng masa survey. Batay sa survey, tumaas sa 31% noong Setyembre ang mga Filipino na nagsabing kabilang sa top concerns nila ang korupsyon mula sa naitalang 13% noong Hulyo. Ang pinakamataas na panawagan ng paglaban sa korupsyon ay mula sa Metro Manila na may 53%, habang pinakamababa naman sa Mindanao na may 18%. Samantala, nangunguna naman sa listahan ng pangunahing alalahanin ng mga Pinoy ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nakakuha ng 48% na bahagyang bumaba mula sa naitalang 50% noong Hulyo. Samantala, timing ng pag-inspeksyon ng DOH sa mga health facility, kwinestyon ng isang kongresista. Grace Mariano sa report. Kinukwestiyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno kung bakit ngayon lamang nagsasagawa ng inspeksyon ang Department of Health o DOH sa mga health facilities. Ayon kay Jokno, lumalabas na kumikilos lamang ang DOH matapos lumabas ang issue sa mga umano'y ghost o hindi nag-ooperate ng mga super health centers
Pahayag ito ni Jokno kaakibat ng kanyang post sa Facebook page ng video kung saan maririnig na sinabi umano ni Health Secretary Ted Herbosa na at least sila ang nag-expose at bahala na ang LGU na magpaliwanag. Ipinunto ni Jokno na bilyong-bilyong piso na pera ng taong bayan ang ginasto sa naturang proyekto kaya bilang due diligence ay dapat noon pa ginawa ng DOH ang pag-inspeksyon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, abot sa 2.5 billion pesos na halaga ng salapi o mga ari-arian ang posibleng ma-recover ng pamahalaan mula sa mga kontraktor ng flood control projects na sangkot sa umano'y anomalya sa bidding. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 625.78 billion pesos na pondo ng DPWH para sa 2026, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakapagsampa na sila ng 12 kaso sa Philippine Competition Commission o PCC kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Una nang kinumpirma ng DPWH na nakapag-refer na sila sa PCC ng 2 kaso ng bid manipulation at bid rigging para sa preliminary inquiry at posibleng pagsampa ng kaso sa ilalim ng Section 14, Chapter 3 ng Philippine Competition Act. Ang unang kaso ay laban sa Wawaw Builders, IM Construction Corporations, Sims Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation at mga opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Habang ang pangalawang kaso naman ay laban sa Sunwest Incorporated at mga opisyal at empleyado ng DPWH Regional Office 4B. Samantala, DPWH posibleng makaltasan ng higit kalahati sa kanilang 2026 budget. Conde Batak sa detalye. Higit kalahati ng budget ng DPWH ang nanganganib na matapyas kapag hindi na isumite ng ahensya mga hinihinging dokumento ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, posibleng higit 340 billion pesos ang mababawas sa 2026 budget ng DPWH kapag hindi na isumite ng ahensya ang erata ng listahan ng mga natuklasang 4 na red flags na abot sa 271 billion pesos at ang higit 70 billion pesos na 20% na overpricing sa mga construction materials. Kapag bigo ang DPWH na isumite ang hinihinging updated na listahan ng Senado, ang 625.78 billion pesos na proposed budget ng ahensya ay bababa sa 285 billion pesos. Samantala sa Lunes, muling ipagpapatuloy ng komite ang budget hearing ng DPWH matapos na ilimita lang hanggang sa 6:00 ng gabi ang pagtatanong ng mga senador. Sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP, ang proposed budget ng DPWH ay nasa 881.31 billion pesos. Pero dahil inalis ang higit 250 billion pesos na pondo para sa mga flood control projects, kaya bumagsak pa ito sa higit 625 billion pesos na lamang. Hinimok naman ni Gatchalian ng DPWH na gamitin ang pagkakataong ito para linisin at i-validate ang mga proyekto at items na nakapaloob sa DPWH budget. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tutol ang Malacanang sa panukala ni Senador Sherwin Gatchalian na buwagin ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa gitna ng mga issue ng katiwalian sa ahensya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lahat ng kawani ng DPWH ay sangkot sa korupsyon at may mga empleyado pa ring nagseserbisyo at tapat sa kanilang tungkulin. Hindi rin anya naiisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng pagbuwag sa ahensya dahil ang dapat umanong alisin ay ang mga tiwaling opisyal at hindi ang buong institusyon. Hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya.
Ngayon, marami na ang nakabakanting posisyon sa DPWH, kaya naman binuksan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nasa halos 2,000 posisyon para sa mga dapat na ma-promote at mga bagong kawani. Binalaan naman ng palasyo ang mga mapopromote at magiging bagong kawani ng DPWH na ayusin ang trabaho, ibalik ang integridad ng ahensya at gawin ang tungkulin ng naaayon sa batas. Samantala, Malacanang kontento sa takbo ng investigasyon ng ICI. Narito ang report ni Chanel Salazar. Tiwala ang Malacanang sa takbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa mga anomalya sa infrastructure projects ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maayos at patas ang pagdinig ng ICI. Maging ang mga senador at kongresista na ipinapatawag anya ay nakikipagtulungan at nagbibigay ng kanilang paliwanag. Kita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. So sa ngayon po, maganda po ang tinatakbo ng ICI at iginagalang po ng mga witnesses or yung mga pinapatawag, mga di umanong concerned parties, ginagalang nilang ICI at tumutugon sila sa patawag. Nanawagan din si Castro sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa ICI na itigil na ang paninira dahil hindi ito nakakatulong sa ekonomiya. Gayunpaman bukas pa rin naman anya ang palasyo sa mga suhestyon para mapaganda pa ang proseso ng investigasyon, ngunit nananatiling buo ang tiwala ng administrasyon sa ICI. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Natuklasan ng COMELEC na nasa 21 kontraktor ang nagbigay ng campaign donations sa nasa 6 hanggang 7 kandidato at party list noong May 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa ngayon naabot na sa 76 na kontraktor ang iniimbestigahan nila na umano'y nagbigay ng kontribusyon sa kandidato o party list noong 2022 at 2025 elections. Anya, sisilipin nila ang naturang mga kontraktor upang malaman kung nagkaroon sila ng election offense. Umaasa naman si Garcia na matatapos na sa Biyernes ang investigasyon sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kumandidato noong 2025 elections. Sa ilalim ng Section 95 ng Omnibus Election Code, pinagbabawalan ng sinuman na may hawak na kontrata o subcontracts mula sa gobyerno na magbigay ng kontribusyon na ang layunin ay makilahok sa mga gawaing pampolitika. Samantala, mahigit 5,000 police assistance desk itatayo para sa paggunita ng undas. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Pagaganahin ng Philippine National Police ang 5,293 na police assistance desk at magpapakalat ang 25,349 na mga pulis sa lahat ng mga pampublikong sementeryo, memorial park at columbarium sa buong bansa para sa paggunita ng undas. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, makikiisa sa pagpapatrolya at pagubantay ang 8,265 na personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection, pati na rin ang nasa 22,399 na force multipliers. Sa kabuuan na aabot sa 56,013 ang kabuuan bilang ng mga itatalagang tauhan. Sinabi pa ni Tuanio na mga pulis ay dideploy ay tutulong sa preventive patrol, anti-criminality at anti-drug operation, habang yung mga police assistance desk ay magsisilbing gabay sa mga commuters at panangga sa mga kriminal na maring manamantala sa dagsa ng tao. Magkakaroon din ng Police Assistance Center sa loob at labas sa mga sementeryo at memorial park upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Samantala, sinabi pa ni Tuanio na isang araw bagong undas ay isa sa ilalim ang BNP sa full alert status. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Sa iba pang balita, inaasahang ilalabas ng Malacanang sa unang linggo ng Nobyembre ang kautusan kaugnay sa pagpapalawig ng rice importation ban at farm gate price ng palay. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tinatalakay ngayon ng Cabinet Level Tariff and Related Matters Committee ng Economic Development Council ang rekomendasyon para palawigin ang suspensyon ng rice importation. Nagkaroon na rin anya ng pagpupulong ang konseho nitong nakaraang linggo upang ayusin ang detalye ng polisiya, kabilang na ang pagtatakda sa tamang presyo sa pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. The Cabinet Level Tariff and Related Matters Committee ng Economy and Development Council. Nagkaroon po sila ng meeting last week at diniscuss po nila ang mga usaping ito. At magbibigay po sila ng kanilang recommendation sa ED Council at tingnan po natin kung ano po ang magiging rekomendasyon nila. Na mananatili ang rice importation ban hanggang sa katapusan ng taon. Muling papayagan ang pag-aangkat sa January 2026 pero ibabalik ulit ang ban sa Pebrero kasabay ng anihan. Layunin nitong protektahan ang mga lokal na magsasaka laban sa pagkalugi dahil sa murang imported rice at mababang presyo ng palay. Samantala sa ibang balita, pamamaril sa isang mamamahayag sa Bicol, kinundena ng National Press Club. Gina Mape sa report. Kinokondena ng National Press Club ang pamamaril sa isang media practitioner sa lalawigan ng Albay. Ang 54 anyos na si Noel Belen Samar ay binaril kahapon ng umaga, Oktubre 20, sa Maharlika Highway, Barangay Morera, Ginobatan, Albay. Mapalad at nakaligtas ang biktima sa naturang pananambang. Sa ngayon, si Sama ay ginagamot sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi City. Tinutugis na rin ng Police Regional Office 5 at Albay Police Provincial Office sa mga responsable sa krimen. Nagtatag na ng Special Investigation Task Group o SITG Samar na tututok sa insidente. Nananawagan si NPC President Leonel Abasola kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na gawin ang lahat upang matugpan at madakip ang mga nasa likod ng krimen. Naninindigan ng National Press Club na ang karahasan at pananakot ay walang puwang sa demokratikong lipunan. Ang mga mamamahayag anya ay dapat hinahayaang malaya, ligtas at walang takot sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 8 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, patay ang isang construction worker habang 3 iba pa ang sugatan matapos matabunan ng mga bumagsak na bakal sa ginagawang gusali sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Ayon sa Southern Police District o SPD, naglalagay ng rebar sa mga biktima sa basement 2 ng site nang biglang mag-collapse ang core wall ng ginagawang elevator. Kagad namang naisugod ang mga construction workers sa St. Luke's Medical Center sa BGC, pero isa sa mga biktima ang idineklarang dead on arrival. Stable naman na ang kondisyon ng 3 sugatan. Ipinatigil ng operasyon sa construction site habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyak naman ng Monolith Construction and Development Corporation na sasagutin nila ang gastos ng mga nasaktan at nasawi sa insidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 11 centavos. Nasa 67 pesos and 76 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 78 pesos .06 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 48 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi October 20, 50, 51, 18, 12, 15 at 23, kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 20, 6,
40, 24, 29 at 41, kung saan walang maswerteng nanalo ng 17 milyon, 99,766 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, epekto ng solar eclipse sa paghuni ng ilang ibon, ipinakita sa isang pag-aaral. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Noong 8 ng Abril na nakaraang taon, isang total solar eclipse ang bumaybay sa malawak na bahagi ng North America na umaabot sa 4,000 kilometro mula sa Pacific Coast ng Mexico hanggang Texas at sa 14 na iba pang estado ng US patungo sa Canada. Ang period of totality kung saan natatakpan ng buwan ng araw ay tumagal ng mga 4 na minuto depende sa lokasyon. Habang pinagmamasdan ng karamihan ang maganda at bihirang tanawin sa kalangitan, pinag-aaralan naman ng mga siyentipiko ang maepekto ng eclipse sa mga ibon na ginagabayan ng sikat ng araw ang kanilang pang-araw-araw at panapanahong huni. Naidokumento nila ang mga pagbabago sa vocal behavior ng karamihan sa mga species na kanilang inobserbahan kung saan pinakaapektado ang mga ibon na natural na lumilikha ng huni tuwing pasikat ang araw. Bagamat nagkaroon ng anecdotal evidence tungkol sa pag-uugali ng mga ibon sa panahon ng eclipse at may ilang pananalisik na kinasasangkutan ng ilang mga species, ang pag-aaral na ito ay nag-aalok ng pinakakomprehensibong pagsusuri sa paksa, kabilang ang mga natuklasan na nagmumula sa 2 dataset. 14 na recording unit na ipinakalat sa paligid ng Bloomington, Indiana, ang nakakuha ng higit sa 100,000 vocalization ng ibon na sinuri gamit ang machine learning tool upang matukoy ang individual species na gumagawa ng mga huni. Bilang karagdagan, halos 1,700 katao sa buong North America ang nagsumite ng higit sa 11,000 obserbasyon ng behavior ng ibon sa panahon ng eclipse sa pamamagitan ng isang app na ginawa ng mga researcher na tinatawag na Solar Bird na nagpapahintulot sa sinuman na may smartphone na magbigay ng datos. Aabot sa 52 species ang naidokumento sa paligid ng Bloomington, kung saan 29 dito ay nagpakita ng mga makabuluhang pagbabago sa kanilang vocal behavior habang nagaganap ang eclipse kumpara sa isang normal na hapon noong Abril na nakaraang taon. Nang magsimulang bumalik ang sikat ng araw pagkatapos ng total solar eclipse, ang ilang mga species ay nagproduce ng kanilang nakaugalian na dawn chorus na animoy bumabati ng isang panibagong araw. Ang ilang mga species naman ay tahimik lang habang walang ipinagbago sa behavior ang iba pa kumpara sa isang normal na araw. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagkikimoderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, ilang French crown jewelries ninakaw sa Louvre Museum. Detalye po iatid ni Mika Fajardo. Mika? Patuloy ang pag-iimbestiga at pagtugis ng mga otoridad sa mga suspect na nagnakaw ng ilang royal jewelry sa Louvre Museum sa Paris nitong linggo ng umaga, oras sa France. Ayon sa investigasyon ng ganapang daylight heist, humigit kumulang 30 minuto pagkatapos ng pagbubukas ng pinakabinibisitang museo sa buong mundo na nagtagal umano ng hindi lalagpas sa 7 minuto lamang. Batay sa payag ng Ministry of Culture ng Paris, 8 alahas ang ninakaw mula sa Gallery d'Apollon na Apollos Gallery ng museo na naglalaman ng mga French crown jewels. Kinabibilangan ito ng sapphire diadem, necklace at single earring mula sa matching set na iniuugnay sa mga 19th century French queens na sina Mary, Amélie at Hortense, emerald necklace at earrings mula sa matching set ni Empress Mary Louise na ikalawang asawa ni Napoleon Bonaparte, isang aliquari brooch, at ang diadem at isang large corsage bow brooch ni Empress Eugenie. Kasunod naman ang pagtakas ng mga kawatan na tagpuan ng 19th century emerald set imperial crown ni Empress Eugenie na sira na malapit sa museo. Nagtatampok ng golden eagles, may mahigit 1,300 na diamonds at 56 na emeralds ang naturang korona. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia.
Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, October 21, taong 1997, idineklara ng Guinness Book of World Records ang Candle in the Wind 1997 ng British musician na si Sir Elton John bilang biggest selling single record of all time. Ito ay matapos makapagtala ang naturang awitin ng 1.8 million sales sa loob lamang ng wala pang 40 araw at nakapag-raise ng higit 20 million pounds para sa charity. Nirelease ang awitin noong September 13, 1997 na isinulat ni Elton John at Bernie Taupin. Ang Candle in the Wind 1997 o kilala rin sa mga titulong Goodbye England's Rose at Candle in the Wind 97 ay isang tribute para kay Princess Diana na pumanaw ng taon na yon bunsod ng car accident at ang proceeds dito ay napunta sa mga charity ng Princess of Wales. Ang orihinal na Candle in the Wind ay isinulat para sa Hollywood actress na si Marilyn Monroe. Ang Candle in the Wind 1997 ay nag-number 1 sa mga music chart gaya ng sa UK kung saan kinilala ito bilang best-selling single in UK chart history. Ayon sa Guinness Book of Records, ang Candle in the Wind 1997 ang ikalawang highest-selling physical single of all time, kasunod ng White Christmas ni Bing Crosby noong 1942 at kinilala rin bilang best o highest-selling single since charts mula noong 1950s. Balitang Kakaiba! Sa atin naman pong balita ang kakaiba, suit na gawa sa bigote, nakasungkit ng Guinness World Record. Narito naman po ang detalye ng balitang kakaiba, ihatid sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Daryl at mga ganyusek. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nakasungkit ng Guinness World Record ang isang suit sa Australia na gawa sa pinagsama-samang bigote at balbas. Ang proyektong ito na kolaborasyon ng visual artist na si Pamela Kleeman-Pasi at ng Bullfrog Creative Agency at leading men's fashion brand sa Australia na Politics. Ang detalyadong pagkakagawa ng suit ay pinangunahan ni Pamela na gumamit ng iba't ibang kulay ng balbas. Layo ng proyekto nito na itaas ang kamalayan sa kalusugan ng mga kalalakihan. Nilagay ito pambigyang pansin ang mga seryosong issue tulad ng testicular and prostate cancer at suicide na kabilang sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa kalalakihan, ngunit madalas ay hindi na pag-uusapan. Sa loob ng 5 lining ng suit nakasulat ang mensaheng "Get tested, talk openly, and listen to your body." Ayon kay Pamela, may personal na kahulugan ng proyektong ito dahil cancer ang dahilan ng pagkasawi ng kanyang asawa noong 2016. Alam mo, ang pagkakaroon ng ganito mga project o advokasya na may hugot ay talagang successful. Wala pa ako nakitang mga ganito na mga advokasya o drive na hindi naging successful, lalo na kung may purpose, Health purpose. Kaya lagi natin isipin, pag gagawa tayo ng mga ganito o mga Guinness World Record, kailangan ay mayroong objective. Kahit sa simpleng bagay na ginagawa natin may objective, ay maroon or may goal, mayroon magiging successful at successful talaga. Okay? Mayroong kumbaga purpose. Pinagugutan. Dahil talagang yan ay magiging kumbaga kakagatin, at talagang hahangaan. Okay? Pero yung nagustuhan ko dito, yung sinabi niya na listen to your body. Oo. Minsan, hindi natin pinapansin ang katawan natin. Kaya kung kailangan ng pahinga, kailangan ng alagaan ng katawan,
Oo. May Isa lang ang tinamaan. ating katawan, isa lang ating buhay. Okay? Yes. Health is wealth ako. Si Doc Justin, just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Thank you, Doc. At mga kanyusik, bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day, ang ating pong topic na bibigyan po natin ng opinion ngayong Tuesday morning. Satisfied ba kayo sa paglaban ng Marcos Jr. administration sa katiwalian at korupsyon at bakit? At ano pong isyu ng lipunan ang natatamlayan o nakukulangan kayo sa aksyon ng gobyerno at alin naman ang nakikita ninyong porsigido? So ayan po mga kanyusik, ang ating pong tatalakayin sa opinion mo, opinion ko, ngayong araw po ng Tuesday, October 31. Maaari nyo na pong ipadala ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga mainit na balita ngayong araw po ng Martes, October 21, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 65 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:05 ng umaga.